Another day, another J Friend's Wife story. Nagpipisahan na naman nga itong isinalang namin sa incubator ng mga itlog na galing sa farm. Hindi ko akalaing madaming mapipisa dito dahil may napasamang bugok dito at pumutok sa loob ng incubator. Sa isang incubator ito nakasalang nung una, kaya lang inilipat dito sa patayong incubator nung napisa yung mga itlog na nandyan dahil pinalitan ni J Fern yung thermostat nung isang incubator at nilagyan din ng fan. May napasamang ang bugok na itlog dyan at nung ilang araw na sila sa incubator ay bigla na lang kaming nakaamoy ng sobrang mabaho. Nakita kong pumasok ang mga bangaw sa loob ng incubator kaya tiningnan ko kung ano ang nangyari. Pumutok na pala yung isang bugok na itlog at talaga namang sobrang baho sa loob ng incubator. Kaya ang ginawa ko ay nilinis ko ang buong incubator at ang lahat ng itlog pinunasan ko at dinisinfect. Kahit ganun man ang nangyari, nagpisaan pa rin itong mga itlog kaya ako tuwang-tuwa. Nung bandang hapon na madami nang napisang itlog, tuyo na ang ibang sisiw, yung iba naman ay basa pa. Kinabukasan, halhal na yung mga sisiw na unang napisa kaya ang ginawa ni J Fern, inilabas na niya sa incubator at tinanggal na rin ni J Fern yung mga eggshell. Inilipat namin sa maliit na kahon yung mga bagong pisang sisiw para hindi sila lamigin. 27 pieces nga ang inilabas na sisiw ni J Fern kaya lang yung dalawa ay may diferensya kaya kinal na ni J Fern, yung iba naman ay naiwan pa sa incubator. 25 pieces na mga sisiw nga itong nasa kahon at yung ibang mga basa pang sisiw ay iniwan muna sa incubator. Dami. Ilan lahat? 25? Meron pa dong mapipisa. Pati itong nililimliman ng aming golden boy, Gilmore Broodhen, ay nagpisaan na rin pala. Para hindi maipit yung mga sisiw na nililimliman niya at para lumuwag din ang pwesto ng mga sisiw, tinanggal na ni J Fern yung mga eggshell. Yan, tanggalin na yun. Napisa lahat? Oo, lahat. Ayan, napisa lahat ang nilimliman. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. At nung natuyo na nga ang mga sisiw ng golden boy Gilmore Broodhen namin ay tinanggal na ito ni J Fern para pagsamasamahin na ang lahat ng mga sisiw. Ganyan nga ang lagi namin ginagawa sa aming mga inahin, hindi namin sinasama sa mga sisiw para mabilis ulit silang mangitlog. At dahil pagsasama-samahin na namin ang mga sisiw, kailangan nga itong malagyan ng marking. Yung inahin naman ay nilagay muna ni J Fern sa battery cage, mga ilang araw siya doon bago ulit namin alpasan. Ganun nga lagi ang ginagawa namin, kaya mabilis mangitlog ang aming mga inahin, mas madami kaming napuproduce na mga sisiw. Ayan, painit muna sila pagkatapos markingan. Ilan to lahat, ne? 32? 32 sila lahat. Ang dami na naman. Stainless steel nail clipper nga lang ang ginagamit naming pang-marking sa mga manok. Maganda itong pang-marking dahil napakatalas at maliit ang kanyang ulo kaya madaling makapag-marking sa mga sisiw. Malaki din ang nail clipper na ito kaya pwede din itong pamputol sa mga ngipin ng baboy na bagong panganak. Matagal ko nang ginagamit ang nail clipper na ito at magmula nung ginamit ko hanggang ngayon hindi pa rin napapahasa yan pero sobrang talas pa rin. Kung gusto nyo rin ito, ilalagay ko sa comment section kung saan ko nabili. Hindi pa agad-agad kakain ang mga sisiw na ito kaya sa kahon lang sila ngayon maghapon. Bukas na namin sila pakakainin para mas malalakas na sila. Kinabukasan, bago namin patukain ang mga sisiw na bagong baba, ay pinadip ko muna sila ng multivitamins na may probiotic. Importante ang probiotic sa mga sisiw para sa kanilang gut health. Maganda ang nutrient absorption nila kaya mas madali silang lumaki.
Nakakatuwa nga itong mga sisiw dahil magagana na sila lahat kumain. Ang probiotic ay good bacteria na tumutulong sa kanila para ma-absorb ng maayos ang mga nutrients sa mga kinakain nila para mas mabilis silang lumaki. Madami nga itong bagong pisang sisiw kaya baka maya-maya ay ilipat namin ito sa mas malaking lalagyan. After ilang linggo ay nakabalik nga ako dito sa farm at ito na yung dalawang huling papisa nung nakaraang breeding season. Sila na lang ang mga alpas dito kasama nung mga inahin. Ito namang SBR broodhen namin na lumimlim dito sa ibabaw ng tangkal ay nagpisaan na rin ang mga sisiw nito. Kapipisa lang ng mga itlog niya kaya basa pa ang mga sisiw kaya hindi pa namin ito pwedeng iuwi. Bukas na lang ito babalikan ni Jayfern at siguradong tuyo na nun ang mga sisiw niya. Pero may nasiyap. Hindi ko na nga inistorbo ang inahin para tingnan ang sisiw dahil baka maipit niya kapag ginalaw ko. May mga itlog pa nga ang mga puga dito sa labas at dito naman sa loob hindi na ako pumasok dahil naghapunan na ang mga manok. 5:30 na kasi yan kaya naghapon na ang mga manok, baka maistorbo pa kaya hindi na ako pumasok dito sa breeding pen. Alin yan? Saka yung ano, yung brown buko na anak ng tanda. Alin yan? Yung galing sa bayan dati. Hindi ko nga ang marking anak ng bulik eh. Malaki ito. Eh? Malaki. Kasi parang katawan ng anak ng tanda. Ang bulik ito. Nagdala lang kami dito ng patuka sa farm kaya pumunta kami at umuwi din kami agad dahil baka nagkakagulo na ang mga sisiw sa bahay. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!